Alam mo, maganda yung ginawa ni Yorme. Sinimulan niya nang banggitin yung mga kontraktor na hindi natapos yung gawain. Sinimulan niya nang isiliwalat. Ngayon, tila sumusunod yung ibang mga mayor tulad po nito si Mayor Joy Belmonte. Pakinggan natin ha. Pangulo ay may proyekto din dito sa lungsod. Inisa-isa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga questionableng proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang lungsod, lalo na pagdating sa flood control. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, 7 sa nangungunang 15 contractors na una ng pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mayroong kontrata sa lungsod. Isa sa mga ito ay ang St. Timothy Construction Corporation na may pinapagawang pumping station sa may Santo Domingo. Ayon sa ilang residente, bigla na lang may nag-umpisang magkumpuni sa creek na malapit sa kanila. Aywan ko, basta naggawa lang niya. Unang-una, sinukat nila yung ilog, tinusok kung anong lalim. Yung sumunod, yun, naggawa na sila dyan. Ito yung Matalahid Creek na balak pagtayuan ng pumping station bilang parte ng flood control project na nagkakahalaga ng higit 95 million pesos. Ngunit ayon sa Quezon City Local Government Unit, hindi nila inaprobahan ang Certificate of Coordination nito dahil itinuturing na non-buildable site yung mga lugar na may tubig gaya na lamang nitong creek. Ayon kay Mayor Belmonte, bukod sa paglabag sa pagpapatayo ng mga proyekto sa mga non-buildable sites, ilan din sa nakita nilang mga irregularidad ay ang maling lokasyon na nakalagay sa report. Mayroong nakadeklarang completed na, ngunit ongoing pa rin ang konstruksyon. Mayroong magkakaibang klase ng proyekto, ngunit pare-pareho ang approved budget contract na para umanong may ginamit na template. Giit ng alkalde, malaki ang posibilidad na may anomalyang nangyayari rito. I am convinced that there are anomalous projects. Also, the fact that it's quite suspect for me lang, I'm talking on a personal basis, that we have all these policies in place that require you to coordinate. If you really want the project to be successful, the local government can be very helpful with regards to that. Samantala, simula naman noong taong 2021 hanggang 2025 sa 1,652 na proyekto ng DPWH sa Quezon City, tanging 138 lamang ang inaprubahan ng lokal na pamahalaan ang Certificate of Coordination o COC. Ngunit sa kabila ng kawalan ng mga kaukulang dokumento, mayroon pa ring mga kontratistang tuloy sa paggawa ng mga proyekto. Kung bakit nagpo-proceed, the question is, well, we don't know why. So, alam mo, importanteng to ha, sana gumawa ng batas na any project na gagawin ng DPWH ay kailangan magpaalam talaga sa local government. Alam ko may batas na naibigay, pinakita sa nakita ko sa isang news na sabi nga dun sa batas na yun, pagka isang proyekto ay dapat dumaan o maaproba ng local government. Meron na. Kaya lang sa akin sana baguhin, dagdagan, bigatan yung kasi meron ang problema pag walang parusa kasi walang walang parang wala, malakas kami kay congressman, wala kayong pakialam. Kaya namin to, kapartido ni congressman si mayor, di ba? Ganyan kagad buti na lang ngayon. Meron tayong mga matitikas na mayor, katulad ni Isko at katulad ni si Belmonte. Sana totoo ito hindi ko alam, pero sana talaga seryoso yung ganito nilang pagsasalita. Pero alam niyo yun, sana magkaroon talaga ng ng amendment sa batas kung saan talagang matindi yung parusa, di ba? Non-bailable, ganun ang tipong pag yung DPWH as city engineer o district engineer ng DPWH, kung sino man ang in charge doon sa area na yon, pag hindi nagpaalam sa mayor, makukulong at non-bailable. Ang problema kasi ngayon, pambihira, oo. Namaya, meron akong ipapakita sa inyo na nakakasama ng loob. Oo, sabi ko, wala talaga.
sablay. Hindi naman natin, wala silang coordination at first instance. So hindi natin alam kung bakit tinutuloy. So outright violation siya ng 3 policies kanina na. Ayon kay Mayor Belmonte, walang dahilan upang hindi ito ipaalam sa LGU, lalo na at alam ng mga kinauukulan na may umiiral na Infrastructure Committee sa QC kung saan ipinipresenta ang anumang proyekto na nais ipatayo sa kanilang lungsod, kung saan pinagdidesisyonan kung aaprubahan ba ito o hindi. How do I feel? I feel frustrated and I feel angry. Frustrated? Because, parang dinidisrespect ang local governments, no? When in fact, ang local government code is very, very strict with regards to the autonomy of local governments. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, patuloy ang kanilang mga isinasagawang inspeksyon sa mga DPWH projects at handa silang ibigay sa Pangulo ang mga resulta ng kanilang mga investigasyon. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun, no. So yan ha. Ito, papakita ko sa inyo na sabi ko nga, paano mapupugsa ang katiwalian kung ganito lang kadali na maayos. Ito ha, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito po yung district engineer na di umano alleged na nagtawag dito, nanuhol, di ba? Nanuhol sa isang congressman tapos nakulong. Ito masama. Pagkatapos makulong, ayun, malaya na. Magkano? Tingnan nyo. Na nagtangkang manuhol sa isang kongresista sa Batangas. Pero bawal siyang bumiyahe palabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. Narito ang express report ni Rainiel Pawid. Tinangkang manuhol ng kongresista, inaresto, pero nakalaya. Paano nangyari? Ayon sa Batangas Police, 60,000 pesos ang inihahing piyansa ni... Magkano daw? Putang inang yan, 60,000 pesos. Gago! Hindi ka talaga mapapamura eh. Mantakin mo magkano yung sinuhol. Million. I think 2-3 million yung sinuhol. I'm not sure 2 or 3 million yung sinuhol niya ha. Di umano, yung alleged na sinuhol niya doon sa congressman. Tapos, ang bail 60,000. Patawa. Again, walang kasalanan yung pulis dito ha. Yung pulis ay sumusunod lamang sa utos ng korte at sa batas. Okay? At ang batas, ang bail ay 60,000 lang. Although hindi pa siya lusot doon sa kaso. Under bail lang siya. Pero sasabihin nila, hindi daw pwedeng bumiyahe. Ang daming lusutan sa Pilipinas. Isipin mo ha, this guy knows a lot of things. For sure. Kasi nagawa nga niya, na-entrap nga siya dyan. Ibig sabihin, ginagawa niya yan. Di umano. Yan yung sinabi ng congressman. Dahil sabi ng congressman, ginagawa daw yan nila, itong mga to, noong pang previous administration o previous congressman ng district na yan. So ibig sabihin, marami ho itong alam. Kung marami ho itong alam, mga kababayan, syempre maraming sangkot dyan. Maraming involved dyan na mga politiko. At the same time, kung dati ay ganyan na ang kanyang kalakaran, di ang laki na nang naipon yan. Di ba? Kung naikaipon na ng ganyang katindihan, meaning, therefore, capable yan kumuha ng eroplano, capable yan. Hindi, wala akong biro. Hindi po ako nagbibiro. Yun nga mga contractor, may sariling eroplano, private plane eh. Sila pa kaya. Di ba? Bakit ganun? Yun na nga, unfair nga. Kaya nga sana, ladies and gentlemen, katukin natin ang mga senador. Ewan ko kung yung congressman natin papayag. Pero katukin natin itong mga senador, nataasan naman. Dapat yung ganitong klaseng, una-una, kung ganyan yung sinuhol, dapat ganon din ang ipataw
na bail, 'di ba? Dapat equal. Kung hindi man ganoon, di ban lang at least non-bailable para talagang mas maganda usapan, 'di ba? Ganun ba? Ang problema, lusot DPWH District Engineer Abelardo Calalo para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Noong isang linggo na entrap ang District Engineer matapos isumbong ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Pinatitigil daw ni Calalo ang investigasyon sa flood control project kapalit ng milyong-milyong pisong pangako sa congressman. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa engineer. Bago makapagpiyansa, hinikayat pa siya ni Leviste na maging state witness para ibulgar ang kanyang mga padrino. Kahit pansamantalang nakalaya, hindi makalalabas ng bansa ang nanuhol na Bakit? Ba't hindi makakalabas? Ayon ba sa batas yan? Meron ba tayong batas na ganyan? Hindi. Dahil lang may inisyo yung secretary na bawal magkaroon ng travel permit. As if you need a travel permit if you have your own plane, kung meron kang koneksyon na makalabas ka doon sa sa mga malalayong lugar dyan sa South. District Engineer, bawal muna kasing bumiyahe abroad ang mga opisyal at empleyado ng DPWH. Sa pinirmahang memo ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, hindi muna maglalabas ang ahensya ng authority to travel abroad. Papayagan lang ang pagbiyahe kung ito'y para sa medical reason. Ipatutupad yan hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Sa Martes na ang susunod na pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay ng irregularidad sa flood control projects. Bago yan, nagpulong sina House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Alam mo, eto si Magalong, okay sana ito, kaya lang yung mga nakakasalumuha niya, medyo questionable people, di ba? Ewan ko I hope I'm wrong, pero basahin nyo na lang yung sinulat ni, I think it was Roberto Tiglao na nagsulat nun. Sana tama ako, pero kung mali, hindi mali. Basta meron nagsulat na sabi niya medyo nagdududa siya kay Magalong sa galaw ni Magalong. It's like parang 3 years mo na yang sinasabi. Hanggang ngayon wala kang pinapangalanan. 3 years mo na yung sinasabi pero ngayon ka na lang uli umiinit at kung sino-sino yung political figure na sinasamahan mo. This time, makakaliwa naman. So, sana lang, sana totoo kayo, Mayor Magalong. Kasi somehow inaasahan kayo ng taong bayan dahil alam naman natin na naging matikas kayo nung panahon ni Pinoy. Pero sana hindi pa kayo kinakain ng sistema at pinapabangon nyo lang ang mga pinklawan. Kasi ang mga nakakasama niya, mga pinklawan, mga nakakasama niya, itong mga nasa kaliwa, alam natin magkakakuntsaba yan, pinklawan at mga kaliwa. So ibig sabihin natin, mukhang may ibang direksyon na nagaganap. I mean sana, totoo yung mga sa ako, sana talaga humarap ito sa Kamara o sa Senado at sabihin niya yung mga pangalan. Tama na yung sa tamang panahon, puro tamang panahon. Mamamatay na lahat ng Pilipino dahil sa baha. Tamang panahon pa rin. Sana lang po ako, I am optimistic about this person na si Mayor Magalong. Pero sana, kasi ganito yan. Halimbawa, yung banat ni Gomez, ni Richard Gomez. Don't ever forget, si Richard Gomez stood his ground during the impeachment, signing of the impeachment. Talagang tumayo siya. Nanindigan siya na hindi siya pipirma na impeachment ni VP Sara Duterte. Huwag niyo kakalimutan yan. At para medyo nagsalita siya tungkol dito kay Magalong at sila'y magkaibigan. Magkaibigan daw sila, si Magalong nagsabi. Baka may alam ito. Baka may alam ito si Richard Gomez na hindi natin alam. Na ako, again, I'm giving the benefit of the doubt. Na baka naman nadideceive tayo. And again, I really hope. Kasi parang ang dating kay yung statement ni Richard Gomez parang wag mo lahatin tapos diyan kaya ka lang naman parang nagsasalita, it's because of your political enemy diyan sa Baguio, something like that.
Okay? Tapos ngayon nga, kung makikita ninyo sa news, tinatarget si Richard Gomez dahil doon sa komento niya na mga media daw ay bayaran, no? Something like that. Media daw ay, sorry, hindi pala bayaran, biased. Yun. Ngayon tinatarget na siya, mukhang ipapa-ethic siya, mukhang patatanggal siya bilang congressman. Oh. Sana lang. Sana yung pakiramdam ko na may tama si Richard Gomez, si Congressman Richard Gomez. At nagsasalita lang siya kasi meron siyang alam na hindi natin alam. Sana lang talaga etong si Magalong, pag humarap na eventually sa Senate or sa Congress o sa Kamara, ay magsalita na siya. Tama na yung blind item. Ano to? Chismisan? Hindi. Sorry again, I have nothing against Mayor Magalong. Actually, yan ay isa sa mga hinahangaan ko sa tapang. Pero medyo naano na ako dun sa antagal nung pabitin. Yung ganun ba? Antagal, ano ba? Papangalanan mo ba o hindi? Akala ko ba may alam ka? Sabihan mo na kung sino ba yung alam mo? Kasi kung puro lang blind item, naku po, kayang lahat ng yung mga vlogger, ginagawa din yan. Diba? Natuloy. Pinag-usapan daw ang mga pamamaraan para ma-expose ang opisyal at kontraktor na kumikbak at kung paano sila mapananagot. Matatanda ang si Magalong ang nagbunyag na may mga kongresistang kinukurakot ang flood control projects. Sinabi yan ng alkalde matapos magbanta si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na pananagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng